Mic test. Mic test. Mic test. Assalamu alaikum. Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tagapakinig, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, payo una sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa relihiyong Islam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ika-apat na araw sa buwan ng Ramadan ngayon. Alhamdulillah, tayo ay nandito pa rin. Nasiha, payo una sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa relihiyong Islam. Isa ho sa magandang gawain ng isang nag-aayon sa mga araw na ito at sa mga darating ng araw sa buwan ng Ramadan ay ang pursigihin niya ay yung mga kabuti sa kanya. Ito yung araw, ito yung oras na kung saan dapat tayo ay nag-uunahan sa kabutihan. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Mag-compete kayo, mag-unahan kayo sa kabutihan. Dito na po yung palakasan na tinatawag natin. Kung sa iyong trabaho ay may mga naririnig tayong mga ibang tao na sila ay nagsusumbong ng mga iba't ibang sinusumbong sa kanilang mga boss nang sa ganon ay maging malakas sila sa kanila. At tayo ay para maging malakas tayo kay Allah ay mag-unahan tayo sa kabutihan, paggawa ng mga iba't ibang uri ng ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang po sa mga ibada, mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng pagbabasa ng Quran. Kapag nagbabasa ka ng Quran every after salah ng kahit 4 pages, after ng Ramadan ay nabasa mo na lahat ng buong Quran. Every after salah 4 pages, magbasa ka. Kung maging 8 halimbawa, every after salah o di kaya before salah 4, after salah 4 pages. So, 2 beses mo may mababasa ang Quran sa loob ng isang buwan. Yun ay kung nagsimula ka. So, pwede pa naman humabol. Porsigihin mo ang pagbabasa. Kabilang din sa mga magandang gawin sa buwan ng Ramadan ay yung pagsasala ng mga sunanul rawatib. Ang sunanul rawatib ay yan yung mga sunna bago isagawa ang mga obligado. Bago and after, before and after ng Salatul Khams. Ano ang Salatul Khams? Ang Salatul Khams ay ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Halimbawa, bago ka magsasala ng Salatul Fajr, ay magsusunna ka. And then, bago ang Salatul Dhuhr, magsusunna ka after Salatul Dhuhr, after Salatul Maghrib, after Salatul Isha, ay magsusunna ka. Yun ay may mga sunna doon at tinatawag na sunna no rawatib. So, kabilang sa mga sunna, yung sunna no rawatib na yon ay kinakailangan kompleto. So, at ilan ba ang bilang? Ilan ba ang bilang ng sunna no rawatib? May 2 hadith diyan. Yung unang hadith
ang riwaya, ang nagsabi, ang nag-ulat ay si Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng mahal na Propeta sallam, ay 12 rak'ats. 12 rak'ats. Si Ibn Umar naman, radiyallahu anhu, ang sinabi niya ay 10 rak'at. Saan sila nagkaiba? Balibasahin natin yung hadith ni Aisha radiyallahu anha. Anong sinabi ni Aisha radiyallahu anha? Ana Aisha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس بالمغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. Sabi lang Aisha radhiyallahu anha, kalugdan nawasan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala ng rak'a, 2 rak'a bago ang salatul fajr. Bago magsagawa ng, halimbawa nag-adhan na, dumating na yung calling prayer. So magsasala ka ng 2 rak'a bago ang isagawa ang obligadong sala na yun, yung salatul fajr. At siya ay nagsasala ng 4 rak'at, dalawa, bago isagawa ang salatul duhur. At after ng salatul duhur ay magsasagawa siya ng 2 rak'at. And then, after salatul maghrib, bali sa asr ay walang sunna dun sa asr, yung sa sunan rawatib. Pero yung tahiyatul masjid pwede. After ng salatul maghrib ay nagsasala ng salatul ng sunna ng 2 rak'ah at after ng salatul isha. So sa fajr, bago ang fajr 2, bago ang salatul duhur ay 4. So 6 na yon. Pagkatapos ng salatul duhur ay 2. So 8 na. After ng salatul maghrib ay 2. After ng salatul isha ay 2, so 12 yon. 12, 12 rak'ats. Ayun ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha. At si Ibn Umar naman, ang kanyang sinabi, according to hadith, na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala hafizat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rak'atayn qabla ad-dhuhr ila akhir al-hadith. Sabi ng Ibn Umar, kalugdan ng sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 10 sunan rawatib na kanyang sinasala, na kung saan 2 bago ang salatul fajr, 2 beses bago ang salatul duhur, at after ay 2, after ng maghrib ay 2, at after ng salatul isha ay 2. So 10. Doon lang sila nagkaiba sa before salatul duhur. Ang Aisha radhiyallahu anha, kanya siya may 4. Ang Ibn Umar ay sinabi na ay 2. Walang problema doon. Pero kung ako paipiliin, kahit saan ang piliin mo niya, lahat yan sahih. Lahat yan ay malakas na hadith. Lahat yan ay tama. Muttafaqun alayhi din kay Ibn Umar at ganoon din kay Aisha radhiyallahu anha. So, balik kung gusto mo ng maramihan, gawin mo 12 rak'ats, di ba? Kung gusto na 10, ay 10 din. So, mga kapatid sa pananampalataya, yun yung sunan rawatib. So, ang sunan rawatib niya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay sa salatul fajr, alam niyo sa ang rak'ah, ang 2 rak'ah bago ang isagawang salatul fajr, napakalaking gantimpala yan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Ang pagsasala ng salatul fajr ay ng pagsasala ng 2 rak'ah bago isagawa ang salatul fajr ay khairu min ad-dunya wa ma fiha, ay mas mabuti ang biyaya nito kaysa mundong ito at ang mga nilalaman nito. Kasama ang mundo at ang nilalaman nito, mas matimbang, mas malaki ang biyaya sa iyo ni Allah. 2 rak'at lang, kapatid, bago isagawa ang salatul fajr. Mashallah. Napakalaking reward yan. So, kung gusto mong maging mayaman, tatawagin kang napakayaman, tunay na mayaman, magsala ka ng magsala pag before isagawa ang salatul fajr ng 2 rak'at.
Lalo na kapag ikaw ay nagsasala ng sunanong rawatib. So, ano nga ba ang isa sa mga kainaman ng pagsasala ng sunanong rawatib? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uh, uh, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla 12 rak'at, sino man na magsala ng 12 rak'at fi yawmi wa laylatin, sa gabi at sa umaga, bunyallahu lahu baytan fil jannah. Gagawin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Masya Allah. Kapatid, gagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Kapag isinagawa mo yung sunan ng rawatib, Masya Allah. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay ginawa ng bahay sa loob ng paraiso, ibig sabihin, makakapasok ka sa paraiso. Dahil huwag natin ito ipagkait sa ating mga sarili. Grab the opportunity to pray, to make salah. So, yan mga rakal, mga sunan rawatib na yan. At sabi dito, وَكَذَلِكَ مِنَ حَدِيثِ أُمِّ حُبَيْبَةَ بنت أبي سفيان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على 4 قبل الظهر أو 4 بعدها حرم الله تعالى على النار. Subhanallah. Sabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang ginawa niya, inalagaan niya ang 4 rak'ats, bagong isagawa ang salatul duhur, at pagkatapos ng salatul duhur ng 2 rak'at, haramullahu ta'ala ala nar. Ikaw iharam na ikaw ay makapasok sa impyerno. Subhanallah. Haram sa iyo na makapasok sa impyerno dahil lang sa nagsala ka doon. Before 4 na rak'at at after ng rak'at 2 at 4. Masya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang yan sa mga magandang gawin, pagbabasa ng Quran, pagsasala ng surah ng rawatib, at kabilang rin sa mga gandang gawin ay yung pagsasala ma'al imam. Magsasala ka kasama ang imam sa masjid. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat bago natin bagitin ang hadith, sabi ng ang hadith na ito ay tumutukoy sa kung saan ang isang Muslim na kung saan nagsasala sa masjid kasama ang imam hanggat sa matapos ang imam ay isusulat sa kanya na ang katumbas nito ay buong gabi na yon ay para siya nakakiyamul layl o nagtatahajud. So from after salatul isha, parang nagsasala ng qiyamul layl hanggang sumapit ang salatul fajr. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla ma'al imam. Sino man ang magsagawa ng pagdarasal ma'al imam, kasama ang imam, kutiba lahu qiyamul layl. Isusulat sa kanya, kutiba lahu qiyam o kabakal fil hadith. Na sinabi doon, sino man ang magsala kasama ang imam ay hatta yansarif, hanggang sa matapos ang imam, hanggang nagtaslim siya, ay isusulat sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala na parang nagkiyamulal buong gabi. Subhanallah. Fadl, privilege, kainaman sa umman na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, ano nga ba ang tinutukoy imam dito? Sapagkat ito ay naitanong ko din during the time that our Sheikh Dr. Farouk giving us the sermon, and there is Q&A, question and answer. Nabanggit na yung hadith na yun. Tinanong ko kay Dr. Farouk, ya Sheikh, ano po ba yung tinutukoy doon na imam? Yung imam sa masjid, sa musalla, sa bahay, ayun po ba yung sino po ba ang tinutukoy imam doon? Sabi niya, ang imam sa masjid. So, la ya'tabar, hindi po kasama ang imam sa musalla. Kaya, pag nagsasala ka kapatid, huwag sa musalla.
mas mainam sa masjid. Ikaw naman ay gusto mong kumuha ng reward. So why you, di ba? Bakit hindi mo kunin ang maraming ajar, biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala? So ang tinutukoy po doon ay yung imam sa masjid. Ano nga ba yung masjid? Ang masjid ay yung napagsasalahan ng 5 beses sa isang araw at ginawa siya na masjid. Yung mga sana manaintindihan natin yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman hanggang dito lang ang aking may papayo sa inyo. Napakarami po na pwedeng natin gawin sa Ramadan. Fastabiqul khairats po. Magunahan tayo. Dito tayo mag-compete. Huwag sa ating mga trabaho. Pakikipag-unahan sa iyong mga katrabaho para maging malakas ka, nagsusumbong ka, para maging malakas ka sa iyong boss. Yan ay hindi maganda, di ba? At dito maganda yung mag-unahan tayo. Magbasa tayo ng magbasa ng Quran. Payo din sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag may nakikita tayo, kapatid natin, na gumagawa ng kabutihan, ay suportahan natin sila. Suportahan natin sila. Sapagkat napakarami po mga kapatid natin. Mismo ako, nakakaranas ako na gumagawa ka ng kabutihan, pero negative sila sa'yo, yung mga kasama mo. Na para bang ang akala nila ay nakikipag-unahan sa kanila. Hindi ka nila, subhanallah. Dapat suportahan natin mga kapatid ang ating mga kasama. Kung siya ay gumagawa ng kabutihan, ay gayahin natin, makipag-unahan tayo dahil yun ay kabutihan at suportahan natin at huwag natin siraan ang kapatid natin, lalo na sa kapatid natin sa reliyong Islam. Hanggang dito lang ang aking may pabahagi sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.